maraming salamat po dahil sa binigay mo ito ay may pagkakataon po ang bawat sasampalataya sa ginawa ng iyong anak, ng aming Panginoon sa Kristo, upang hindi na siya maparusahan ng kaparusahang napakasakit at walang hanggan. Kundi Panginoon, ang bawat nakakilala sa aming Panginoon ay meron na pong kasiguruduhan ng kaligtasan ng buhay. Salamat Panginoon sa dakila mong pagmamahal. Hindi kami deserve Panginoon ang iyong pag-ibig. Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya kami po ay mayroong kaligtasan, kundi dahil po sa iyong biyaya, sa iyong awa Panginoon. We are not deserving of your love and your forgiveness, dear God. Pero salamat po sapagkat nakakamta namin ang buhay na walang hanggan. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, truly goodness and mercy shall follow us for the rest of our lives. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang mga kasalanan. Ay yung mga bagay din, Panginoon, na hindi namin ginagawa para sa iyo. Maraming salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon. Bawat isang kapatid na nandito ngayon, itinataas namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Hindi kami magkukunwari, Panginoon. Kailangan namin ng inyong kalakasan. Magaling ng Panginoon sa aming mga karamdaman. Kailangan namin, Panginoon, ng provision, Panginoon, sa aming mga pinansyal na pangangailangan. Kailangan namin, Panginoon, ang kaayusan at pagmamahalan sa aming pamilya. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po'y nagtitiwala ng lahat ng aming mga pangangailangan, lahat ng mga binubulong ng puso ng bawat kapatid, Panginoon, nalalaman niyo po. At sang-ayon po sa iyong kalooban, kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang mga kahilingan ito, karayong ito ay amin ang tinanggap, amin ang tatanggapin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At yun din, Panginoon, sa mga programa pa ng iyong iglesia dito po sa Tambo, Adorable, Panginoon, kami po'y sa iyo umaasa sa mga pusong binuksan mo at patuloy mo pang bubuksan, Panginoon, para maging kabahagi ng iyong iglesia. Maraming salamat po. Nawa po yung pagpakumbaba kami, Panginoon. Magkaroon kami ng puso mapagpakumbaba at mapagbigay, Panginoon, sa iyong iglesia. Ito po ang aming sabat dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Mga kapatid, tayo po natin yung magsitayo bilang paggalang sa pagbabasan ng galing na salita ng Panginoon. Ito po yung natutungayan sa Mateo, Kapitulo 2, sa mga talatang 1 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y silang, may mga matalinong taong mula sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya napalito kami upang siya sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga pinunong pari at mga tagapagturo ng kautusan, at sila tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito pa sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At ngayon po, iganda natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating buong magkatao para sa mensahe ng salita ng Panginoon na muli po ay ating sa atin ng ating kamagagawa, ng ating Pastor Mel Ventura Rock. Salamat po, Pastor Henry. Ako po na po lahat.
Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ. Okay, palakpakan natin ang Lord, palakpakan natin ang ministry, pag-pray natin, ano? Dahil madadagdagan yung trabaho ni Brother JR to set up. Kaya matuturuan po natin kay Brother JR, si Ira, para po set up, no? Mag-installation lahat, para magawa sa trabaho ni JR. Siyempre, pag-pray natin si Ira, siya na talaga, at yung setup patulong kung paano pa ang kulang Ira, kung hindi mo alam, tanong mo kay JR, kung paano mapapalabas doon yung Google. Eh, sa paghanap ako sa ating Google doon, madali na yung lyrics. Tatype mo rin kanta, dilitaw na doon, o pwede naman i-slide yun. Okay, kumusta po ang ating kapatid na Chi? Kumusta ka na? Kumusta na si Brother Rex? Okay, nawa ay maging maayos si Brother Rex, ano? Yung kanyang operasyon na yung maging maayos. Ang talata pong ating tatalakayin ngayon ay pangkaraniwan ng tinatalakay ng lahat ng church ngayon magpapasko. Ito yung kanilang tinatalakay, Matthew 2, verse 1 to 6. At bago tayo dumako sa ating pong pag-aaral ng kasalita ng Panginoon ay announcement po muna. Ang BCMC prayer meeting every Wednesday 6:30 p.m. Palakpakan po natin ang Lord. Nakapag-speaker na si kapatid na Vilma Duga. Sa next Wednesday naman si kapatid na Merla kasi kung pala matuloy ng Aurora, tuloy-tuloy na. Susunod, kung tayo ng kapatid na Chief, JR, Kunsyara, mag-active ka na rin Ira dito sa Merkulis ng gabi. Kayo, lahat ng mga dumadalo na Sunday, para kayo po ay may pagkakataon na makapag-preach ng salita ng Panginoon. Naniniwala po ako na kayo po ay itinutulak para ipangaral ng kanyang salita. And then, matry mong mission dito. Kaya mo nang itry sa lahat ng lugar kung kinakailangan mo magpahayag ng salita ng Panginoon. Magtitirin po si kapatid na Sonia, mga March or April, pwedeng sumama yung iba para kayo po ay masali doon sa Nueva Ecija Prayer Warrior. So kasali na po si Pastor Henry, hopefully ay sa anniversary ng Nueva Ecija Prayer Warriors with Lopoy and Ma'am Cherry, ay imbitado po kayo lahat ng mga membro. Yan po yung sa solidad ginaganap sa may Santa Rosa. Kasi ako yung pinaka-konting membro na natadala doon. Puro tiga palayan at abad din napadala ko. So sama-sama na tayo, BCMC San Leonardo at Cabanatuan, Amihan. Ang BCMC Amihan Mission Church Service po natin, palakpakan natin ng Lord, may buming na. Kulang pa. Pag-pray natin na itinataguyod ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na pinagtitiwalaan, ako at ang Pastor Henry, bilang anak church, daughter church yun ng BCMC San Leonardo. Walang gawa ngayon sapagkat kulang ng gamit, pero bukas po ay gagawin namin yung karatba na bakal na ikakabit doon. Talagang church, doon andun po ang logo ng BCMC San Leonardo. Kaya ako po siguro hindi na inimbitahan ng isang mismo ng birthday niya na kung saan ay nag-order siya dahil wala na yung kanyang logo doon. Dahil pwede naman, kailangan yung talagang heart to heart, yung walang kahalong plastikan, nga. Kaya ang samahan po namin ng Pastor Emre ay lifetime samahan. Kami po ay hindi magugulangan, bawal na bawal. Ganun talaga pagka ang kapatid mo ay kapuso mo sa Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Ang Christmas party nyo daw ay may pag-uusap na. At dito naman po sa 28, tama kung siya, ano? Ay sa 28, sigurado naman as usual, ang may hawak ng programa si Kusyala. Palakpakan natin ang Lord. Pagkatapos na maipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Juda, pagkatapos siya ipanganak ay biglang nagkaroon ng talak sa langit. Isang talak na yung tatlong pantas na sinasabi ay parang merong sila kaagad na na-receive na message.
na yung talang yan, eh kailangan natin puntahan. Hindi ba tatlong hari yun, Pastor? Tatlong hari yun, sa ibang sabi, tatlong pantas. Ano? Dito ay tatlong matalinong tao, tatlong hari. No? Sa ibang sabi po, ito po ay tatlong pantas, tatlong hari, tatlong matalinong tao, sila po ay tatlong hari. No? Pag pinag-aralan natin yung kanilang pagkapantas, matalino. Pag tinanong natin, pinag-aralan natin hari, saan sila hari? Saan sila naghahari? So, out of context na yun. Pag inanong pa natin kung saan sila naghahari. Pero ang sabi ng Bible ay may sabi siyang pantas o matalinong mga tao. At kung makita nila na yun ay sila ay mga tiga-tiga ibang lupain, tiga-ibang lugar na hindi makakakilala. Hindi sila makakakilala. At mula sa kanilang kinalalagyan ng panahon na yun ng pagkahari ni Herodes ay naglakbay sila. Para matapatan lang yung kailangan, pagdating nila dun sa tapat ng tala ay nandoon ang ipinakita sa kanilang Panginoon na hari ng mga hari. No? Ang sabi ng ilang mga ngaral, no? Sa anong pag-aaral ay ang biyahe noon ay matagal. Matagal. Hindi katulad ngayon na magbabas ka, mag-jeep ka, aeroplano, barko, pero may barko na noon, no? Matagal. Sa ibang pag-aaral naman ay mabilis. Bakit? Kasi noon ang kalsada, walang kalsada. Kung doon yung tala sa map reading, diretso yan. Lalakarin mo yan, tumawid ka ilog, dagat, bundok, diretso. Ano? Sakay sila ng kamelyo o kabayo. Yung kamelyo o kabayo, kapag ka nasa patagan, ang takbo niyan ayon doon sa pag-aaral natin ay nasa 45 kilometers per hour. So matulin-tulin nyo. Na-tricycle, matulin nyo. Yung gaganon na ng kapatid, pagka nakasakay ka, no? At diretso yan, hindi siya magliliko-liko. Hindi katulad ng kalsada ngayon na ayun ang kabanatuan, dapat sana kung diretso yan sa map reading, yun lang kilometro niya, hindi gaganyan, liliko-liko, di ba? May traffic pa. So sila walang traffic, kaya mas mabilis. Kaya nga, mahirap doon sa mga lunong pag-aaral ng mga mangaral na hindi talaga napag-aralan yung speed ng kabayo at ng kamelyo kapag hindi sinasakyan mo, ang direksyon nito ay hindi kalsadang liko-liko. At dahil tinatapatan mo yung map reading kung saan tatapat yung between, sinunod pa kaya nila yung kalsadang paliko-liko. So hindi na. So at nagtagpo yung tatlong hari sa kinaroroonan ng sanggol. Let's say na kung from Metro Manila, 2 araw, 1 linggo, hindi naman siguro 1 taon. Sabi kasi ng ibang mga 1 taon. O 2 taon nila nalakbay bago nila narating yung sanggol. Siyempre hindi na sanggol yun. Kung 2 taon, lalakad-lakad na yun. Hindi na yung sanggol. Pero kung susundin natin, yung miles, yung miles na diretso, kung saan diniretso ng mga tatlong hari, yung kanilang pagtapat doon sa between, at yung takbo ng kanilang kamelyo, yung kabayo, hindi naman dahan-dahan. Ano? Yung bilis din ng tricycle. Yung kabayo nga, tumatakbo din 120 yan, di ba? Pagka pinatuloy talaga yung takbo. So ang pahinga lamang nila, kaya ng kabayo at kamelyo na mamahinga ng pagka nagugutom na yung may-ari, yung sakay. Sa alam mamahinga. Mamahinga sila, kakain sila doon, iinom din sila para yung tao. So ito yung mga pag-aaral na kailangan matutunan na ang sinasabi ng Bible ay hindi naman 2 taon na malakad na yung si Jesus nung na ng tatlong hari, kundi sanggol pa rin. Meaning, ay hindi umabot niyang 5 buwan yan. Yung kanilang paglalakbay, sanggol pa rin si Jesus. At
at sila nag-alay ng kanilang mga handog at regalo. Sa ibang mga mangaral, ang kanilang title ng pag-aaral na ito ay regalo. Dahil kung ano yung nairegalo nila at ano naman iririgalo sa atin at sino naman ang dapat regaluhan. Sa iba namang mangaral ay iba-ibang paksa. Ngunit, ang ating titulo, ang mga hindi magkakakilalang hari ay nagkita-kita sa isang lugar. Sa malayong silangan sila galing. Sinasabi, malayong silangan yun, saan ba yun? Ang malayong silangan ay Pilipinas, di ba? Okay, sa may silangan, sa gitnang silangan naman, ito yung Gulfo. Sa Saudi Arabia, may mga ganon. At sila naghandog ng regalo. Sa panahon ng paghahari ni Herodes, ay na-misunderstanding niya o misinterpretation niya yung sinasabi ng tatlong hari na kanilang pinuntahan at nakita ang hari, ang ipinanganak na hari, kaya ipinapapatay. May edad na ipinahanap si Herodes, kung 2 taon pa o lahat ng sanggol, ano, ay pinapapatay. At sa panahon na yun, ay inilihis ng Diyos na dumating sila sa Jerusalem mula sa sidangan ang mga lalaking ito. Mga panta sa pag-aaral ng mga bituin. Ang tawag dito ay mga panta sa pag-aaral ng mga bituin. Sa alang pag-aaral noon ay maaring hindi pa siyam o napakaraming bituin. Ano? Yung planeta hindi nila alam kung ano doon ang bituin, alin ang planeta doon, o yung ba ay meteor, o kaya ay bato na nakalutang doon sa kalangitan. Sinabi nila, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ibig sabihin, nagtatanong dahil hindi pa nila alam kung saan lugar. At dahil nakita nila ang kanyang bituin sa silangan. Imagine, bituin, di ba bituin lumalakad naman yan? Di ba, noon ay sa unang gabi ay doon yan lilitaw. Susunod doon, susunod doon, susunod doon, susunod doon. Di ba ganun bituin? Yan yung tatlong hari, tatlong maring bituin. Alam niyo yan, di ba? Eh, kung pwede na palang tumapat sa atin yung bituin, yung tala, eh ba't hindi natin hintayin tumapat at pinuntahan pa nila? No, kaya ay hindi kaya umaalis yung tala doon sa kanyang kinalalagyan. Bakit ngayon yung tala, may tala ng tala, di ba? Lumalakad, kasi pilit yung mundo. So ito ba talagang talang ito ay nakapix doon sa isang lugar na yung mundo, siyempre iikot yung mundo eh. Mabigat, di ba? Mabigat ang pag-aaral. So kung lumalakad yung tala na hindi talaga tumatapat sa kanila, hinintay nila, di siyempre, paglalakad yan gano'n eh, ando, mamaya ando na. Kung sundan nila, gano'n. O sa mga susundan gabi, gano'n ulit, ang susundan nila. At kung natapat sa kanila, ay mahirap ipaliwanag ang mga ganitong pag-aaral. Naparito kami upang sambahin siya, sabi ng tatlong hari. Sinamba nila ang sanggol. Nang marinig ni Haring Herodes sa mga bagay ito, naligalig siya at ang lahat ng mga tao sa Jerusalem sapagkat meron ng bagong hari. Pinipon ang mga lahat ng mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan ng mga tao upang hanapin ang sanggol. Ang sanggol na ito ay si Jesus. Tinanong niya sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesyas. Sa Sabsaban? Sabsaban, talagang panahon na yun ay malamig. Sinabi niya sa kanya sa Bethlehem po ng Judea, dahil ganito isinulat ng propeta, ikaw Bethlehem, ang lupa ng Huda, ikaw ang pinakamaliit sa gobernador ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na siyang mamumuno sa aking bayang Israel, at dito natako si Jesus. Kapatid, isang kasaysayan na alam na nating lahat, ngunit ano ba talaga ang mensahe ng pagkapanganak ng ating Panginoon Jesus?
Ang mensahe ng Panginoon ay ang pananampalataya. Ano ba talaga pananampalataya? Meron. Ang pananampalataya ay binibigay ng Panginoong Hesus kapag nanalig ka sa Kanya, ano mang hilingin mo, ipagkakaroon niya sa iyo. Sabihin mo, lumipat ang bundok, lilipat sa iyong pananampalataya. Meron tayong mapag-aaral sa Biblia na kung ano raw ang iyong pinaniniwalaan, iniisip na mangyayari, yun ang mangyayari sa buhay. Dahil yun ang diniklaan na habang panahon na lang akong ganito. Wala nang pahinga. Puro trabaho. Dahil yun ang diniklaan mo. Dahil yun ang iniisip mo, yun ang nangyayari. Yun ang pananampalataya. Pero kung idideklara mo na in Jesus' name, dating panahon na ako'y magkakaroon ng kapahingahan at magandang kalalagayan. Mangyayari. Dahil iniisip mo. Iniisip mo, sumasakit ang ulo mo. Sumakit nga. Pero iniisip mo, iniisip mo, mawawala sakit ang ulo na yan. Sige, maglili pa nga ako, gagawin ko dapat kong gawin at nagawa mo, nawala sakit ang ulo mo. So, minsan yung ating buhay, tayo ang nagdeklara kung ano ang mangyayari sa buhay natin. Dahil na lang ako may sakit. Hindi na ako gumaling galing. Yung kasi iniisip mo, hindi ka na gumaling galing. Pero kung iniisip mo, in Jesus' name, gagaling ako. At paano ka gagaling? May parang ng Diyos. May sinabi ang Diyos. May sinabi siyang pampagaling. Paano mo makikita yung pampagaling? Sabi ng Panginoon sa Ezekiel 47 verse 2, nando sa parang na yun. In English King James Version, medicine pa rin yung herbal. Yung herbal na minsan iaalok sa'yo, galing nun sa mga parang yun, ayaw mo nang paniwalaan. Yung pampagaling mo na manggagaling doon sa parang, sa bundok. Doktor pa rin, kailangan mo magpabundok, kailangan mo sulta sa doktor. Kaya yan ang buhay mo. Habang panahon kang kukonsulta sa doktor, na hindi ka rin mapagaling. Pero kung nananalig ka sa Diyos, na siya ay mayroong gamot para sa iyo na manggagaling doon sa parang at sa bundok na yun, di mo na kailangan hanapin, may siya ikinakatok pa sa iyo. Kaya nga si Chris Aquino naniwala doon, lahat ng herbal, tinanggap niya kasi galing mo sa parang at bundok na yun. Hanggang ngayon, buhay siya. Lumalakas, humihina. Kapatid ko, ano iniisip mo na ikay habang panahon na lang mahirap, walang pera, ayun ang nangyayari sa iyo. Hindi, yun naman nangyayari sa iyo. Pero kung isipin mo, magkakaroon ako ng pera, kaya manang, giginhawa ang buhay ko in Jesus' name. Diniklaan mo. Mangyayari din. Mangyayari dahil ipapaisip sa'yo ng Diyos anong dapat mong gawin para yun ay mangyari. Kailangan mong gumalaw, kumilos. Kahit magtinda ka lang ng kung ano-ano dyan, o kaya magpakasakali ka maghanap ng trabaho na maganda, kita. Mangyayari. Kailangan mo ng isang paniniwala at pananampalataya sa Diyos na itong bulok na sasakyan nakikita ko na yan, kikita ko dyan. Kailangan ideklara mo yun. Pero hindi pinapasya ka. Matay mo abaga, kalarin ng bata ng 20 may-ari. Nung inalok mo, baka pwede benta, may nakita ka na bebenta. Kikita ka. Kapatid, kung ano yung dinideklara mo, kung ano yung paniniwala mo, kaya ganyan ang buhay mo, yan ang diniklara mo. Last 5 years ago, yan ang diniklara mo. Na habang panahon mo ganyan, dami ka na lang. Baguhin mo. Magdeklara ka ng gusto ng Diyos na mangyari, na pinananaligan mo kung mangyayari at mangyayari. Subukin mo lahat ng bagay. Sabi ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay naparito para tubusin, hindi lamang tubusin ang iyong kasalanan, para iligtas ka makisa lahat ng uri na sa pagkakama. Amen. Subukin mo yung kanyang sinasabing parang bundok ngayon. Hindi nagsisinungaling ang Diyos na sinabi niya yun. Hindi natin pwedeng tanggalin yun. Dahil kailangan mong ideklara na ikaw ay pagpapalain at hindi habang buhay na maghihirap, kundi pagkakaroon ka ng Diyos ng biyaya. In Jesus' mighty name, gagaling yung mga may sakit. Magtiwala lang tayo.
Awitin po natin yung music ministry natin. Ikaw lang ang sasambahin. Ano ba sa susunod? Nakalimutan. Subok man ang dumating, Jesus. Kahit may suliranin pa. Tayo ba tumayo? At ikaw ang kasama, panatag na. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Kapag nabin man ngalan, is deep. Tayo po lahat ay lumapit sa Panginoon. Samtahin natin siya. Paglingkuran natin siya, siya lang ang kilalanin natin na makapagbibigay ng buhay na ating kinasakasama. At iniklara natin ito na itong hinihiling natin ay ipagkakaloon. Huwag tayong magdeklara sa sarili natin, iniisip na ganito na lang tayo. Hindi, kapatid. May gusto ng Diyos na gawin. At ito iniklara mo na yan ay magagawa mo dahil mahal mo ang Diyos. Iniibig mo ang Diyos, gusto mo sundin ang kanyang kalooban. Dahil may suliranin pa, ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang pag-asa ko, Jesus. Patuloy namin maunawaan na kailangan namin ideklara ang aming pananampalataya upang maganap ang iyong kalooban sa aming buhay. Panginoon, patawarin mo kami kung ang naideklara namin ay ang mga bagay naman na aming iniisip na hindi mo deklarasyon, Panginoon. Panginoon, buksan mo, Panginoon, ang isipan bawat isa na magdideklara ng pananampalataya sa iyo na ito ang mangyayari sa aming buhay. Pagpapalayan ng Panginoon bawat isa ang aming kapatid na Pastor Emre, kapatid na si Harumina, ang aming music team, Panginoon, ang lahat ng aming mga miyembro, mga manggagawa na matira sa iglesia ng Panginoon, dahil lumatalo na lutong Panginoon, nahandarin kami, Panginoon, na pagpapalayan dinideklara namin in Jesus' mighty name. Pagpapalayan mo ang pamilya del Moral Hernandez, Roque Manuel Vergara, Donadong Santos, Lugar, Reyes, Gamboa Garcia, Pangilinan, Calara, Patrones Nabarte, Navarro de Guzman, Aksamana, Lorenzo, Alvarez, Siriaco, Doronio, Castinosa, Johnson, Mendoza, Apan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, ibuhin namin mapagpalang kamay ang mga bawat isa namin, ipatalamang dahil na tayo nila dinideklara namin, Panginoon, na kami hindi mo iiwan ito ang kayama sa oras ng pangangailangan, sa mga sakit karamdaman, sa lahat ng mga kahirapan ng buhay, Panginoon, sa mga kapaguran, Panginoon, in Jesus' mighty name, kami iyong pagpapalay nawa, Panginoon. Yung parating mo sa amin, ang sinasabi mo gamot sa Ezekiel 47 verse 2, Panginoon, in Jesus' mighty name, dinideklara namin, Panginoon, na aming tatanggapin ito at kami ay lataka sa pagpapalay mo, Panginoon. Bibigyan ng maayos ang buhayan, sisipin mo ang bawat isa. Ano pa ang mga labis na biyaya aming maipapahagi, maibibigay sa iba na ipapalik pa rin ng doble at triple sa amin, Panginoon. Ano pa tuon lang ang buhay ng iyong mga lingkod na mapagbigay sa iglesia ng Panginoon. Ganun, Panginoon, ingatan ng bawat isa. Ilayo sa lahat ng pangalit na pamakan sa kakiramdaman. Ilayo sa lahat ng
Ilinda, iska, itayo sa lahat ng puri ng kasiraan, pagdugulo at pagtitiwala ng ibang tao, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Panginoon, sa iyo namin pinagtitiwala ang aming buhay. Naniniwala kami, hindi mo kami iiwan at pababayaan man. Sapagkat ito ang sinabi mo, sino ang mananatiling tapat sa iyo, Panginoon, at nagtitiwala sa iyong salita, ay iyong pagpapalain ang patuloy na iniligtas. Walang hanggan, hinihiling mo ako noon, Baba. Hinihiling mo ako noon, Baba. Hinihiling mo ako noon, Baba. At ngayon, tanggapin ninyo ang hindi malirig na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtubos sa krus ng Kalbaryo. Taglayin ninyo ito sa inyong paghayo saan man kayo pumaroon ng tungkulin ninyo na sundin ang pinag-uutos ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumanang ng langit at lupa, at lubos na gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa na mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas at ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa karya ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat. At ngayon sa inyo ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan ng puso't isipan mula ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.